formal ng inanunsyo ng Malacanang ni Yussi Claire Castro yung komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI. Dati ang nababalita sila retired Senior Associate Justice Bernabe at saka si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pero kanina, ang in-announce, 3 dapat ang members niyan eh. 2 members, 1 chairperson. Pero ang in-announce kanina yung 2 members lang. Si si dating secretary ng DPWH nung panahon nyo, Nald, sa Pinoy administration, si Babe Singson. Babe Singson. At saka si hindi ko natandaan yung pangalan ng babae, Navarro. Ha? Navarro. Oo, yan sa SGB yun. Dating SGB. Oo, si Flores Belayo, so accountant siya. Accountant. Oo. Ngayon, wala pang chairperson. 2 members pa lang. I-announce yata sa susunod na mga araw yung chairperson. Pero in-announce na si Mayor Magalong, mayor ng Baguio City, pero hindi siya member ng advisor. Advisor siya. Advisor ng So anong masasabi mo, Nald, sa komposisyon na yan? Well, una, hindi naman nakakagulat dahil nitong mga nakaraang araw ay lumalabas naman talaga yung pangalan ni Mayor Magalong. Medyo naging kwan lang, tentative dahil nung sinabi ni President Marcos na walang politiko. Lalo na yung mga politiko na may planong tumakbo sa next election para hindi magamit yung komisyon. No? Si Babe Singson ay consistently lumalabas naman yung kanyang pangalan. Lumabas din yung pangalan ni former Supreme Court Justice Bernabe. Pero mukhang hindi naman natin alam talaga kung yung naging dahilan. Mukhang tumanggi siya. Yun yung chismis, di ba? Yun ang balita. Itong si Navarro ang bago. Pero dapat naman talaga may accountant para matignan, masuring maigi itong mga paper trail, masuring maigi itong mga finances nitong mga tao sa gobyerno na may imbestigahan, di ba? Kaya maganda naman na merong tiga SGB na accountant. Maganda rin na nandun si former Secretary Babe Singson dahil kabisado niya yung DPWH. At medyo maganda naman yung kanyang track record kumpara sa ibang mga secretary ng DPWH. Wala naman lumabas na controversy nung siya ay secretary ng DPWH. At nagbigay siya ng isang master plan para sa flood control sa Duterte government nung natapos ang kanyang termino nung Aquino government. Pero mukhang hindi pinansin yung binigay niya na master plan, no? At si Mayor Magalong na advisor ay magaling din yan sa investigasyon. Lalo na dating head ng CIDG yan, no? Isang magaling yan na pulis. No, kaya at ngayon mayor na ine-expose din itong korupsyon sa iba't ibang aspeto, hindi lamang sa flood control. So tingin ko as an advisor, malaki rin yung kanyang tulong. Ang hinihintay natin, sino yung ikatlo na i-appoint, no? Ang isang kaya in a way, attorney, medyo maganda naman so far yung announcement dito sa Independent Commission. Ang itatanong ko sa iyo, attorney, ay yung powers. Kung nabasa mo kasi yung executive order creating the commission, no, ay may nakalagay doon na subpoena powers. Ang sinasabi ng ilang mga kongresista, teka, hindi pwede na magkaroon ng subpoena powers yung kinreate lamang ng isang executive order. Kailangan dyan ng batas. So, hindi ko alam kung paano yung legalities niyan, attorney. Pero si Laila de Lima may proposal na bill para magkaroon ng subpoena, prosecutorial powers, etc. Yung commission na yan, no? Kaya hindi ko alam kung gaano kabilis kung sakali maaprubahan yung bill na yan. Dahil siyempre, yung mag-a-approve niyan ay yung mga posibleng maimbestigahan. No? Kaya hindi ko alam. In one sense, yung executive order creating the commission ay maganda pero parang kulang. Yung bill to strengthen the commission ay medyo maganda pero hindi ko sigurado kung maaprubahan. Dahil nga kasama sa mga imbestigahan yung mag-a-approve.
No? Kaya ikaw, attorney, anong tingin mo diyan? Actually, ang observation pa nga ni Congresswoman Laila de Lima, mas hindi pa dun sa subpoena power. Bakit may subpoena power pero walang contempt power? Anong silbi ng subpoena power? Kasi pag subpoena, isusubpoena mo. Pag hindi dumalo, subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Pag hindi sumunod, anong gagawin mo? Ay wala kang contempt power. Kaya ano yun ang limitation. Pero tama yon. Actually, di ba last time nung diniscuss natin to, Nalda, no, nasabi ko na rin yan. Na ang executive, walang walang subpoena power yan sa ganyan. Except yung mga explicitly binigyan ng mga powers na ganyan, tulad ng customs. Kasi kapag enforcement ng customs laws, ayan, mayroong subpoena power ang at mayroong ding pati nga pag ng search warrant, mayroong ganyan ang customs. Pero ito, executive tapos kasi ang subpoena na yan may element na ng pamimersa yan, Nalde. Kaya nga subpoena, ibig sabihin inuobliga mo na. Yan diyan yung Pero ang solusyon talaga diyan, yung ini-sponsor na bill ni ni Congresswoman Laila, bilisan na yan. Kasi yan talaga yung mag-cure niyan. Unang-una, yung subpoena, pag nagbigay ang Kongreso ng subpoena power diyan, kasi created yan by law, hindi na lang by executive order ng presidente, may subpoena power yan. Kung bibigyan yan ng power ng Kongreso. Pangalawa, yung lacking ang power, yung contempt power. Sa draft na bill yata nila Congresswoman Laila at saka nila Kong Chel, nandun yung contempt power, subpoena power and contempt power. So, anyway, kaya namang mabilisan 'yan kasi dahil urgent ito ay madaling ma-mobilize ang madaling mapakilos ang Senate diyan. Nandun naman sila Kiko, sila Bam saka sila Risa. Tapos sa House, nandyan din yung mga progressive na mga lawmakers natin. Sa tingin ko, mapapabilis naman yan. At pabor yan kay PBBM pag naging batas yan kasi magkakaroon ng ngipin. Ito kasi walang ngipin kung yung subpoena powers niya, questionable sabi mo nga. Tapos, kung may subpoena power, wala namang contempt power, ay talagang mahirap. Kaya i-cure yan ng legislation na ipapas. Anyway, Nal, ang comment dito ng iba, si Mayor Magalong, ang positive kay Mayor Magalong, hindi palalampasin ni Mayor Magalong sila Saldico, hindi pa nga na-appoint diyan sa Independent Committee for Infrastructure na yan. Si Magalong, talagang sinasabi niya na, dapat imbestigahan sila Saldico. Pati nga dapat si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan yan. Kasi sila yung may control sa mga insertions na yan, sa budget na yan, na konektado sa mga anomalya sa flood control. Kaya ibig sabihin, kung dahil nandyan si Magalong, so asahan natin na medyo pagdating kila Romualdez sa kila Saldico, hindi hahayaan ni Magalong yan. A-advisean niya bilang advisor ng independent commission na yan, a-advisean niya na dapat imbestigahan din yung sila Saldico. Lalo na yung mga kumpanya ni Saldico, Sunwest, Hightone, parang hindi masyadong napupuruhan yung mga Sunwest sa Hightone. Samantalang ang lalaki niyan na mga kumpanya,